Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorials. Sa FB naman ay RJ Enseñado. For today's video ay magdi-discuss ako ng another 25 items para sa numerical reasoning sa mga nagre-review sa civil service exam. Ang questions na ipapakita ko sa inyo ay nanggaling sa mock test namin. Itong mock test na to exclusive sa mga nag-avail sa akin ng review. So ito yan, papakita ko sa inyo. Yung mga nag-avail sa akin ng review, shoutout sa inyo. Ano kayo, mga less than kulang-kulang 700 yung mga nag-avail ng review sa akin na avail nila lahat itong mga reviewer na ito. Ito yung sasagutan natin galing sa mock test na ito. Itong pangalawang mock test natin. Dito nang galing yan, may 30 items or 25 items na math question dito. Bukod yung mga number series. Ayan, so dito galing yan sa mock test namin. Okay? Ayan, so ang dami. Kita nyo, mga nag-avail sa akin, ang dami. Ayan. So good luck sa lahat ng mga nagre-review sa civil service exam. Ha? So sagutan na natin ito. 25 items. Medyo advanced yung mga karamihan sa tanong dito sa numerical reasoning. Okay, so let's start. 106 to 130 ito, total of 25 items. So number 106, which of the following has the largest value? Kailangan mabilis kayo sa decimal dito, sa percent, kasi kailangan yung isolve lahat. Okay? So, pero pwede rin kayong mag-compare dito, no? 30% ng 120, pwede na lang nating shortcut, tanggalin yung percent, tanggalin yung dalawang zero. Multiply na lang natin itong 3 times 12, we have 36. Kapag percent naman ng 100, automatic, 35% of 100, automatic 35 yan, basta 100. Ito naman, ito pag kinumpare natin, 35% ng 120, automatic mas malaki ito sa 35 kasi 35% ng 100, 35 eh, no? So pwede tayong mag-chop-chop method dito. 35% ng 120, kunin natin ang 10%. Ang 10% ng 120, tanggalin yung 0, we have 12. So ibig sabihin, ang 30% niya, times 3 lang natin ito. 12 times 3, so 30% magiging 12 times 3, 36. Ang 5% naman ay kalahati ng 12. Kalahati ng 12, 6. So pag inad natin, 36 plus 6, 42. Ayun, 42, mas malaki. 1/4 of 160, divide lang natin. 16 divided by 4, that is 4. So magiging 40. And then 120, 1/3 ng 120, divide lang natin ito. 120 divided by 340. So ang largest ay itong letter C. Ayan, 42. So ito yung largest numerical value. Next, 107. Given that A is 1/2, B is -1, C is equal to 3, solve for the following expression. So ayusin muna natin ito. 5C minus B raised to A. Okay, over 6A. Substitute lang natin. Ang 5 daw ay, ang C daw ay 3. So we have 5 times 3. Minus, ano yung value ng B? Ang B ay -1. Okay? Dalawa yung minus, may minus dito, tapos yung B mismo -1. Raised to A, ang A ay 1/2. Okay, kapag ang exponent natin 1/2, ibig sabihin lang yan, square root. Okay? Square root nitong buong ito. Over 6A, so 6 times, again, A is 1/2. Okay, so evaluate natin ang numerator and denominator. So ito, negative of negative, magiging na itong positive. Dalawang negative, positive yan. Positive 1 na lang ito. Okay, positive 1 na lang. And then 5 times 3 is 15. So magiging na itong 15 plus 1, so we have 16 raised to 1/2. And ang 16 raised to 1/2, equal lang yan sa square root ng 16. And then 6 times 1/2 sa denominator, that will be kalahati ng 6 is 3. And then square root ng 16, that is 4. So the final answer is 4 over 3. Okay? Yan, shade natin ito. 4 over 3. Number 108. What number must be added to each of the numbers 3, 4, 7, 5 such that the sum of the square of the first two numbers is 65 less than twice the product of the last two numbers? Kapag ginamitan natin ng algebra to, masyadong mahaba, kaya trial and error tayo. So isulat lang natin 3, 4, paghiwalayin ko na, 7, 5, di unahin ko yung 5 kaysa sa 7. Ang tinatanong, what number must be added? Mag-a-add daw tayo ng pare-parehas na number dito sa apat na numbers na ito, such that the sum of the square of the first two numbers. I-square natin itong mangyayari, yung kakalabasan nito pag nag-add tayo ng same number, i-square natin, tapos 65 daw siya. 65 less than twice the product of the last two numbers. Okay, trial and error. Pag nagta-trial and error, unahin lagi yung gitna. Try natin mag-plus ng 4 sa lahat. Plus ng 4 sa lahat, so magiging itong 7,
ito ay 8, ito ay 9, 7 plus 4, 11. Apply the condition. Square down natin ito. 7 times 7, 49. 8 times 8, 64. Tapos i-add natin. Okay? Tapos ito naman, i-multiply daw natin ito. Sabi, square of the such that the sum of the square of the first two numbers is 65 less than twice the product of the last two numbers. I-multiply natin ito, tapos times 2 pa. Ang mangyayari, 9 times 11, 99. Tapos times 2. Times 2, magiging 198. Ngayon, isasubtract natin yung sum nito. 9 plus 4, we have 13, carry 1. 146, that will be equal to 113. O, i-try natin pag sinubtract natin. 8 minus 3, dapat 65 ang kakalabasan. 8 minus 3, 5. 19 minus 11, that, or 9 minus 1, that will be 8. Sobra. Dahil sobra yung difference 85, ibig sabihin yan, mali si 4, mali si 5, mali si 7. So ngayon, pag nag-trial and error tayo, tandaan, 2 beses lang dapat kayong magta-try. Itatry natin itong 3 at 2. Pag tinry natin yung 3, nagkamali, automatic 2 yung sagot. Or pag tinry natin itong 2, nagkamali, automatic 3 yung sagot. So dahil medyo malayo, 85 ito, ang hinahanap natin 65 lang. Ang itatry ko 2, malamang 2 yan. So i-try natin, ang i-add natin 2. So ang in-add natin 2, yan, so i-apply lang natin yung mga condition. Mag-add tayo ng 2 sa lahat. Tingnan natin kung anong kakalabasan nito. Add ng 2 sa lahat, magiging 5, ito 6, 7, 9 plus, 7 plus 2, 9. I-square natin ito. 5 times 5, 25. 6 times 6, 36. I-add natin. Ang magiging sagot ay 61. Ngayon, i-multiply natin ito. 7 times 9, 63. Tapos twice daw. Times 2, magiging 126. Subtract natin yung 61. Eksakto na, no? Pag sinubtract 6 minus 1, 5. 12 minus 6. 6. Eksakto, 65. Therefore, tamang sagot yung 2. Kung nagkamali itong 2, automatic 3 yung sagot. Pero dahil tumama, edi, yun na yung sagot. Okay. Next, what is the lowest term of 336 divided by 564? Medyo mahirap i-lowest term to, no? Tingin tayo sa choices. Puro 94, oh. Tatlo yung over 94. Merong 42, 47. Dapat mabilis kayo sa paglo-lowest term dito. Saan pwedeng i-divide? Saan ba pwedeng i-divide ito? Pwedeng i-divide, tingin ko pwedeng i-divide sa 4 kasi yung last 2 digits 36 tsaka 64. O yun, divide natin pareha sa 4. Automatic pwede yung i-factor natin sa 4. Okay? Pag dinivide sa 4 yung 336, ano yung technique pag nagdi-divide sa 4? Pwede nating hindi na mag-long division. Ang gawin lang natin, paghiwalayin ko ito, 300 tsaka 36. Ganun ang technique. Tapos yung 300 divided by 4, kada 125, edi magiging 75 ito. Tapos ito naman, 36 divided by 4 is 9. So 75 plus 9, 84. Ayun, 84 na siya. Tapos yung 564 naman, paghiwalayin ko ulit, 500 tsaka 64. Yung 500 pag dinivide sa 4, dinivide natin pareha sa 4 ito sa 4. Pag dinivide sa 4, yung 500, kada 100 ay 25, edi 125. 64 divided by 4, ilan yung 64 divided by 4? 16. Pag inad natin, 125 plus 16, that will be 141. Wala sa choices, no? Cancel na yung 4. So 84 over 141 na tayo. Parang tingin ko divisible ito sa 7. Divisible yata ito sa 7. So pwede nating i-factor ulit yan sa 7. 7 ba? Hindi pala sa 7, no? So sa 3, try natin sa 3. Divide natin pareha sa 3. Pag dinivide pareha sa 3, 84 divided by 3, 141 divided by 3. Pwede ulit tayong i-break natin ito. Ano yung madaling divisible sa 3? 60. 60 tsaka 24. Ayun, eksakto na. 141 naman divided by sa 3, 120 tsaka 21. Okay, eksakto. 60 divided by 3, that is 20. 24 divided by 3, 8. Ayun, 28. And then 120 divided by 3, that will be 40. Tama ba? 40, no? 21 divided by 3, that is 7. Pag inad, 28, 40 plus 7, 47, cancel yung 3.
28 over 47, wala nang lowest term. Ayun na yung sagot natin, 28 over 47. Okay? 28, 47, prime number. So, yan na yung lowest term natin, 28 over 47. Okay, so ang ginamit kong technique, number band yung tawag dito. Para hindi na mag-long division, number band na lang. Which of the, number 110, which of the following expressions is equal to m equals 1/3 times xy square? Mapapansin natin, x and y, yung mga nasa left side natin. So, isolve natin yung x or y dito. Kailangan i-isolate natin ito. So, ang gagawin natin, tanggalin yung 3. Si 1/3, multiply lang natin ng 3 both sides. Multiply ng 3 both sides para makancel si 1/3. So, magiging siyang 3m is equal to xy raised to xy squared. Tanggalin si square, edi square root natin both sides para makancel si square at si radical. Meron tayong square root of 3m equals xy. Ngayon, kahit si x, alin man ang isolve natin, x or y, i-divide lang natin both sides. Hanahanap tayo ng may square root of 3m. Ayun, letter C. Letter C. Pag dinivide natin both sides by y, masasolve na natin si x. Ito na si x. Ayun, x is equal to square root of 3m over y. Letter C yung tamang sagot. Next example, number 111, the square root of the sum of 64 and 36. Square root daw of the sum. So, lagyan natin ng square root ng sum. Di sum ng 64 plus 36. Eksakto ito. Square root siya ng 64 plus 36, 100. Ang 100 ay 10 times 10. So, therefore, equal siya sa square root of 10 squared. Just cancel the square root and the square. The answer is 10. Okay, 10. Number 112, what percent of decrease does a drop from 50 to 40 have? Formula of percent decrease. Ang formula ng percent decrease ay decrease over the old value. Ang old value, kung saan yung pinanggalingan niya, 50. So yung decrease natin, subtract lang natin ito. 50 minus 40 over the old value, 50. So therefore, we have 50 minus 40 is 10 over 50. Ngayon, para makuha natin yung percent, yung mabilis na way, gawin nating n over 100, automatic n percent yan. Kapag ang denominator 100. So para maging 100 yung 50 times 2 lang natin both the numerator and denominator. 10 times 2, 20. 50 times 2, 100. So therefore, equal na siya sa 20%. 113, if an ordinary dice whose face are numbered from 1 to 6 is tossed, what are the chances of obtaining a number at least 3? Pag sinabing at least 3, formula ng probability of an event, equal lang yan sa number ng event over the total outcomes. Ang total outcomes natin automatic ay 6. Kasi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangin lang natin yung at least 3. Pag at least 3, kasama si 3. So 1, 2, 3, 4. Therefore, 4 over 6 na wala sa choices kasi pwedeng i-lowest term. Divide both by 2, the answer is 2/3. Number 114, which of the following fractions is closest in value to 2 over 7? Alam ko ang unang iisipin nyo dito, convert sa decimal. Convert sa decimal, no? Para makuha natin yung closest. Pero hindi ko sinasuggest yung decimal. Matrabaho yan. Ang gawin lang natin, cross-multiply. 1/2. Lahat yan i-cross multiply natin sa 2 over 7. Hanapin natin yung pinaka-close na cross product. Kasi yun yung magiging closest sa kanya. 4/11, 2 over 7, we have 3/8. Iko-cross multiply ko lang lahat kay 2 over 7 yan. Pero automatic tanggal na to si 3 over 7 eh. Etong dalawa 1/7 and 3 over 7. Automatic tanggal na yan. Bakit tanggal? Kasi same sila ng layo. Hinahanap natin closest sa 2 over 7. Di ba yung 2 over 7 nasa gitna ni 1/7 and 3 over 7? Ibig sabihin, pantay sila ng layo. Di dalawa sila, di matatanggal na yan. So ito na lang kunin natin. 3 times 7, 21. 10 times 2, 20. 4 times 7, 28. 11 times 2, 22. 3 times 7, 21. 8 times 2, 16. Automatic ang closest dyan, yung closest na product, 21 and 20 magkadikit. Magkadikit sila, ibig sabihin, yan yung closest. Try natin itong isa. Ito pag minultiply natin, 7 and 2 times 2, 4. Ang layo. Ito naman, 3 times 7, 21.
7 times 2, 14. Ang layo din. So, ibig sabihin, ito yung pinakamalapit na product, 21 and 20. Automatic, ito yung magiging answer natin sa number 114, 3/10. Okay. So, next, number 115. If 15 hours ago, the time was 11:30 p.m., what time is it now? Yung 11:30 p.m. daw, ito yung time 15 hours ago. Para makuha natin yung now, edi mag-add lang tayo ng 15 hours. Okay? Add tayo ng 15. Add tayo ng 15. So pag nag-add tayo ng 15, magiging itong plus 15 hours, magiging itong 28:30. PM to, no? PM. So dapat isa-isahin pala natin ito, no? 11:30 PM, pag unti-untiin natin. Para malinaw, plus 12 tayo. Pag nag-plus 12 tayo, magiging itong 11:30 AM naman. Okay? Kasi 12 hours, no? From PM, magiging AM siya. So tapos, magdagdag pa tayo ng 12 pa lang ito, no? Kailangan natin 15. Eh di, plus 3 ulit tayo. Pag nag-plus 3 tayo, magiging na siyang 14:30 AM, no? 14:30 na siya. Pag 14:30, galing sa 11:30 AM, tapos, pag nag-plus tayo ng 3, magiging na itong PM. Kung 14:30 PM, equivalent siya sa 2:30. Okay? Or 14:30, ano pala to? Kung 14:30 siya, ano siya, naka 24 hours. So, 2:30 PM ang kalalabasan. 2:30 PM. Anyway, wala naman 2:30 AM pala, no? So, ito yung tamang sagot, 2:30 PM. Number 116. Mr. Smith has 3 daughters who go to school. The 2 daughters aged 6 and 10 years old are given 90 and 150. So, isa-isay na agad natin. Yung 6 at 10 daw, ang baon nila ay 90 and 150 pesos per day allowance respectively. Applying the same ratio on the allowance, how much does she need to give her 12 years old daughter? O kapag 12, magkano daw yung baon kapag 12? Same ratio daw, no? Kung same ratio, ito na lang compare natin. Yung 6 papuntang 12 times 2. E di yung 90, i-times 2 din natin. Kasi same ratio daw no? So 6 papuntang, ayan. So pag times na natin 90 times 2, magiging itong 180. Therefore, ito yung tamang sagot, 180. Same ratio yan. Kapag dinivide natin lahat, 90 divided by 6, 90 divided by 6 equals ito sa 15. Ito pag dinivide natin, 180 divided by 120. 15 din ito, no? Or 1.5. So, tama ba? Ayan. So, tama. 180 divided by 12 pala. So, ang tamang sagot dito ay 15 pa rin. Kasi hanggang 120 ay 10 tapos 60 divided by 12, 15. Okay? So, same ratio sila, 15. 117. How many liters of alcohol must be added to 40 liters of a mixture which is 65% alcohol to obtain a mixture which is 80% alcohol? Alligation method ang ginagamit ko sa ganitong type ng problem. Dadalhin ko lang sa form na ganito. Percent and then liters. Dadalhin ko sa form na ABC tapos XY. XY. Tapos yung technique ko lang dito ay yung spiral method. Pag ganito lang yan. Spiral. Ang formula niyan ay B minus C over, ayan, kaya papunta dito, papuntang C. B minus C over C minus A equals X over Y. Okay? So, yan yung tinatawag kong spiral method. Pag nilagyan natin ng label ito, yung mga given, nilagay natin dito. How many liters of alcohol, ibig sabihin na to, pure alcohol, no? Must be added to 40 liters of a mixture, which is 65%. Dito yung 65, tapos 40 dito. How many liters of alcohol? So, ito yung 100% ito. 100%, ito yung hinahanap natin. Lagyan ko ito ng N. Which is 65% alcohol to obtain a mixture of 80. Okay? So, pag in-apply natin yung formula natin, ayan, kompleto na yung table natin. Subtract lang natin 100 minus 80. Ito lang yan, paikot 100 minus 80, that is equal to 20. 80 minus 65, ayan, paikot tayo. 100 minus 80, 80 minus 65, that is equal to 15, equals dito sa 40 over N. Okay. Solve for N, cross multiply lang tayo. 20 times N
20n is equal to 15 times 40. Tapos, divide both sides by 20. Unahin ng division. Ayan, nakikita ko na yung sagot. Pag dinivide ito, 40 divided by 20 is 2. Then multiply this 15 times 2 equals 30 liters. Okay? So, yan ang magiging sagot natin using the alligation method. Kapag ang ginamit nyo C1V1 plus C2V2 equals C3V3, same answer yan. Ipakita natin using the other technique. Ito na yung table natin. Tanggalin ko na yung ABC. Ayan na yung table natin. Pakita natin na same answer na ang kakalabasan niyan 30 using the traditional method C1V1. Okay. So C1V1, ito po yan. I-multiply 65 times 40. Plus ito yung C2V2, 100N equals, ito nga lang dito, magkakaroon pa siya ng 80 times, i-add natin ito 40 plus N. Okay? Ito yung medyo mahaba yung solution pag ginamit nyo itong C1V1. Kasi nagkadalawa pa dito, 40 plus N. Para mabilis, pwede nating i-divide, kung mapapansin nyo, lahat pwedeng i-divide sa 20 para lumiit yung numbers natin. Cancel na kasi ito, 2 na lang yan. 65 times 2 plus 100 divided by 20 is 5N equals itong 80 divided by 20, that will be 4 times 40 plus N. Okay. Distribute 130 plus 5N. Kita nyo na ang haba kapag itong isa. 4 times 40, 160 plus 4 times N, 4N. Pagsamahin natin yung mga N, subtract 4N to both sides para makombine ito. Para makombine. Cancel na ito. 5N minus 4N, N na lang. Pagsamahin si 130 and 160, subtract tayo ng 130 to both sides para makancel ito. Subtract 130. Ayun na nga ang sagot, 160 minus 130, 30. O, diba? Same answer. Napakadali ng spiral method. Ang bilis compared dito. Next, 118. A folder is 25 and 1/4 centimeters wide. Drawing ko na agad yung folder. Ito daw siya. 25, ito yung folder ha. Ayan o. 25 and 1/4 yung kanyang wide. 25 and 1/4 centimeters wide. An employee wishes to place a fastener at the middle. O, magkakaroon tayo ng fastener dito. Ito yung gitna, no? Eksaktong gitna. Ito. Kunwari, ito yung fastener. Sa middle, if the holes of the fastener are 7 and 3/5 centimeter apart, so 7 and 3/5 ito. Itong distance na to. How far from the left end, ito yung left end, of the folder will the first hole be bored? Ito yung first hole. Ito yung first hole. Ito yung second hole. Tapos 7 and 3/5 apart daw sila. So ang gagawin natin, i-divide natin sa 2 itong 7 and 3/5 para mahati natin. Kasi hatiin natin itong 25 and 1/4, hatiin sa dalawa ito. Okay? Hatiin sa dalawa yan. 25 and 1/4 divided by 2. Tapos itong 7 and 3/5, i-divide din natin ito sa 2. So in short, hatiin natin sila parehas sa dalawa. Eh di pwede siguro pag-subtract na lang natin ito, no? 25 pag hinati ito, makukuha natin yung kalahati, no? Tapos, ang tinatanong, how far from the left end? How far from the left end of the folder will the first hole be bored? Ito yan. Ito yung tinatanong natin. Pwede nating lagyan ito ng X, ano? Okay? Pwedeng lagyan pala yun ng X. Pag gumawa tayo ng equation, ito pala, X din ito. Yun. So, dalawang X yan, tapos 7 and 3/5 yung gitna. O, di ang magiging equation lang natin, dalawang X, magiging 2X. 2X plus itong length nito, 7 and 3/5, equal na siya dun sa kabuuan, 25 and 1/4. O, ayan. Ayan pala yung madaling solution. Solve for X na lang tayo. So, subtraction lang. 2X is equal to, subtract lang natin ito, 25 and 1/4 minus 7 and 3/5. Okay. Pag nag-subtract tayo niyan, gawin natin silang parehas. Gawin natin ang LCD ng denominator natin, 4 and 5, 20. So multiply lang ito sa 5, ito naman kabila, multiply sa 4 para maging same sila. Para maging similar fraction. So we have 2x is equal to 25 and magiging na itong 5/20 minus 7 and 3 times 4, 12/20. Okay. Ngayon, 5 minus 12, hindi pwede. Borrow 1 tayo sa 25. Magiging 24 na lang yan. Magiging 24, nag-borrow tayo. Tapos yung binarrow natin na 1, i-add natin dito sa 5/20. 20/20 yon. So magiging 25/20 minus
7 and 12 over 20. So ngayon, pwede na nating i-subtract. We have 24 and subtract natin itong 24 minus 7. 24 minus 7, that is equal to 17. Tapos, subtract natin itong 25 and 12, we have 13. So, mangyari dito, 17 and 13 over 20, i-divide pa natin sa 2. Hatiin natin sa 2. So, divide natin both sides sa 2. Divide both sides sa 2. O, paano ba tayo mag-divide? Pag nag-divide sa 2, pwede natin itong i-distribute no? Pwede yan paghiwalayin natin. 17 divided by 2, tapos 13 over 20 divided by 2. Kasi magiging na lang itong 17 and 13 over 20, same lang yan sa times 1/2. Divided by 2 ay same sa times 1/2. So pag times 1/2 natin, 17 times 1/2, kalahati ng 17, that is 8 and 1/2. Ano? 8.5. 8 and 1/2. Hatiin natin yung 17. 8 and 1/2 na lang siya. Pag hinati natin itong 13 over 20, multiply lang natin siya, magiging siyang plus 8 and 1/2 plus 13 over 40. Okay. So, yun na yung magiging sagot natin dito. Yung may 8. Yung may 8, ito na yan. 33 over 40. Kasi itong 1/2, gagawin natin siyang over 40, magiging itong 20 over 40 plus 13 over 40. Ayun na siya. 8 and 20 plus 13, 33 over 40. Okay. Medyo mahirap tong part na to, itong 118. Medyo advanced. Number 119, a boy is X inches tall now. If his height increased 10% a year, which of the following expression represent his height 3 years from now? So isa-isahin natin. Galing sa X, after first year, magiging na siyang plus 10%. So ibig sabihin, plus 10% niyan, kunin natin 10% ng X, equal yon sa 0.10, 0.1x. Okay? Ngayon, after first year, ito yan, i-add natin ito, x plus 0.1x is equal to 1.1x. Ito na siya after first year. Okay? First year. Hinahanap natin 3 years. 3 years yung hinahanap natin. So, second year naman ito. 1.1x. 1.1x. Ito naman tayo, from 1.1x, kunin natin ang 10% nito. Ang 10% niyan ay magiging 1.1x. Multiply natin sa 0.10. 0.10 ng 1.1. 10% ng 1.1x. Di ba madali naman yung 10% ang ginagawa lang? Move lang tayo ng decimal point. Move ng decimal point. Move natin ito, magiging siyang 0.11. Magiging 0.11. 0.11x ang kakalabas nung 10%. Move lang ng isa. So, ganun pag nagta 10%, move ng isa. So, 0.11x yan. Tapos, i-add lang natin ito. Pag in-add natin, 1.1x, ang 1.1 pwedeng isulat as 1.10x plus 0.11x, magiging na itong 1.21x. Ito na yung second year. Okay? The last one, third year, kunin ulit natin yung 10%. Ang 10% nito, move lang natin ng isa. Ang 10% niyan, move ng isa, magiging 0.121x. Tapos, i-add natin itong previous na 1.21. Lagyan natin ng 0 dito, x. So, pag in-add natin, magiging 1.331x. Ito yung tamang sagot. Medyo advanced ito. 3 beses nating in-apply yung additional 10%. Tandaan sa additional 10%, just move the decimal point. 1 place to the left. 120. Line segment AB is 9 inches long. I-drawing natin si line segment AB. Ito si line segment AB. Ayan. Line segment AB. Dito natin sa taas ilagay. 9 inches long daw yan. 9 inches yung haba niya. Point C is located between A and B. So that the line AC is 1 1/2 shorter than twice line CB. What is the length AC? O, wala sa sukat ito. Ipagpalagay ko dito si C. Tapos, hinahanap natin what is the length of the line AC. Gagawin ko si line AC ay X. Tapos, si line CB,
dahil total nila 9, gagawin ko itong 9 minus x. Okay? Kasi ang total nila 9. I-apply lang natin yung condition para makagawa tayo ng equation. Sabi, point C is located between A and B so that the line AC, edi yung line AC, x na nga siya, is, ibig sabihin equal sign, line AC is 1 1/2 inches shorter. 1 1/2 inches shorter than twice. 1 1/2 inches shorter than twice line CB. Ano yung line CB? Ito twice daw natin yung line CB. Yung line CB ay 9 minus x. Okay? So yung line CB 9 minus x, ito na yun. Twice line CB, ito na yung line CB 9 minus x. Tapos, paano natin i-represent yung 1 1/2 inches shorter daw siya? So ano kayang mangyayari doon? Magpa-plus ba tayo or magma-minus? Anong gagamitin natin? Plus or minus 1 1/2. Sabi, si line AC daw is 1 1/2 inches shorter than the line CB. So, ibig sabihin, pag tinwise natin ito, ibig sabihin, shorter daw ito, ibig sabihin, magpa-plus tayo dito. Pag nag-plus tayo dito, kailangan minus dito sa kabila. Ayan, minus dito sa kabila. Kung plus doon, minus dito. So, minus 1 1/2. Okay? So, yan ang ating working equation. Pag nagkamali yung minus 1 1/2, try natin yung plus pero i-analyze muna natin mabuti. I-solve muna natin ito. So, distribute lang ito. Distribute. We have x is equal to 2 times 9, 18. 2 times negative x, negative 2x, minus 1 1/2. Okay. Tapos, pagsamahin natin yung dalawang x, add tayo ng 2x to both sides. Para magkasama sila, x plus 2x, 3x is equal to, subtract natin ito, 18 minus 1 1/2. Si 18 pwede natin gawin niyang 17 and 2 over 2 para masubtract natin ito. Minus 1 1/2. Okay? So therefore, 3x is equal to 17 minus 1, that is 16. And then similar fraction tayo over 2. 2 minus 1, we have 16 and 1/2. Okay? Ngayon, i-divide natin both sides sa 3. Divide both sides sa 3. Okay, divide both sides by 3. Cancel na yan. Therefore, x is equal to 16 and 1/2 divided by 3. Sim yan sa times 1/3. Okay. Ngayon, ano yung gagawin natin dito? Mag-ano na tayo dito. So, tingin ko parang addition yata yung kakalabasan, no? Kasi AB is 1 1/2 shorter than twice line AB. So, mukhang addition yata to para mag-eksakto, no? So, pwede dito pala, parang tingin ko mas magandang gawin dito, parang medyo nakakalito yung algebra dito. Maganda, trial and error na lang ang gamitin pala natin dito. Kasi meron na tayong info no? Ayan no, x, 9 minus x, tas total nila 9. Parang maganda pala dito, trial and error. I-try lang natin ito. So, ito yung best na solution pala. Try natin yung 5 inches. Kung ito ay 5, tapos total nila 9, ito ay magiging 4. Ito pala mas madaling technique. Mas madaling technique ito. Ito na lang yung suggestion ko. Tapos, i-apply natin yung condition. Sabi, ito daw x, 1 1/2 inches shorter daw siya than twice line CB. Yung twice ng line CB, pag tinimes 2 natin ito, magiging 8. Tapos 5 ito. Hindi siya 1 1/2 inches shorter, no? Ibig sabihin, mali si 5 inches. Mali si 5 inches. Automatic, parang mali na rin yung mga eksakto, no? Kung 3 inches ito, parang ang layo sa condition, no? Try lang natin, ha? Kapag 3 inches ito magiging 6. Pag tinwise natin yung 6 times 2, magiging 12. Ang layo niya, no? So, mali itong mga eksaktong number. Yung 6 mali rin. Kasi kung 6 yan, ito magiging 3. Adi, layo na nun lalo. Ayun. So, ang itatry lang natin dito yung dalawang fraction. Pag tinry natin yung dalawang fraction, 4 and 1/2. So, ito, kung ito ay magiging 4 and 1/2, itong kabila, magiging 9 minus 4 and 1/2. Parehas, no? 4 and 1/2. 4 and 1/2 plus 4 and 1/2, parehas. O, malamang 5 and 1/2 ito. Kasi parehas na 4 and 1/2, equal siya sa 9. Pag dinoble natin tong 4 and 1/2, magiging siyang 9.
dapat 1.5 inches shorter than siya than twice the line CB. So mali na rin ito. Ang tamang sagot pala dito ay si letter ito, 5.5. Pag 5.5 ito, automatic sa kabila ay 5.5 ito, edi itong kabila magiging 3.5. Para ang total nila 9. O, try natin ha. Pag dinoble natin ito, 3.5 magiging 7. Ayun, sakto siya. Yung 5.5 ay equal siya sa 1/2. Pag sinubtract natin 7 minus 5.5, mag-i-equal sa 1.5. Na-satisfy na yung condition. 1.5 inches shorter. So trial and error pala yung pinaka magandang gamitin dito para makuha natin yung 5.5. So pag ganitong equation, ito yung kakalabasan niyan. Parang medyo nakakalito kasi ito kung minus 1.5 or plus 1.5 ang gagamitin. Parang 1.5 ata yung kinalabasan dito, no? Magiging 18 plus 1.5, that is 19.5 divided by 3. So 6.5 naman yung kinalabasan dito. 16.5 divided by 3. So tama ito, 5.5. Tama naman yung solution natin dito. Pag dinivide natin ito, 5.5 din ang kakalabasan. Medyo matrabaho nga lang. Kasi magiging itong multiply natin ito, 32. Plus 1, 33 over 2. Tapos times 1/3, magiging siyang 33 over 6. Kapag dinivide natin, ilang 6 meron sa 3? Merong 5. So 5 and 3, 6. Same answer, 5.5. Okay? So same answer, tama yung equation natin. Medyo ang haba nga lang ng solution, mas maganda pala trial and error, 5.5. Okay, medyo mahirap nga, no? May nag-comment kasi dito nung sa GC namin, sabi, sir, parang mahirap yung mga questions. Galing lang din ito sa mga iba't ibang civil service exam reviewer. Eh, hindi ko pa nasasagutan. So, medyo advanced nga ito. Number 121. Teacher Eden has 50 students. So, doon pa lang pwede na tayong magkaroon ng equation, no? Teacher Eden has 50 students. If she has 5 fewer female students than 4 times the number of male students, how many male students does she have? So, system of equation ang kakalabasan nito. Dahil merong 50 students si Teacher Eden, ibig sabihin, equation 1, male plus female equals 50. Okay? Equals 50 students, yung total 50, equation number 1. Tapos, itong pangalawa, sabi if she has 5 fewer female students than 4 times the number of male students, ibig sabihin yung female daw, equation number 2, if she has 5 fewer female students. So ibig sabihin nun minus 5, tapos than 4 times the number of male, times 4 times the number of male. So ito yung second equation natin. Female is equal to, the number of female is equal to 4m minus 5. Kasi sabi, 5 fewer female students minus 5 than 4 times the number of male students. So, ang female natin ay 4m minus 5. Ang tinatanong, how many male students does she have? So, itong female, isa-substitute lang natin dito sa equation number 1. Okay? So, magkakaroon na tayo ng male plus itong female ay magiging 4m minus 5 equals 50. Then, solve for m. Pagsamahin natin yan, magiging 5m minus 5 equals 50. And then we have add 5 to both sides. Add 5 to both sides para ma-isolate natin si m. 5m is equal to 50 plus 5. We have 55. Then, last step, divide both sides by 5. Ang number ng male students ay 55 divided by 5, 11. Okay. So, letter E. Yung tamang sagot, 11 students. Number 122. Mrs. Santos invests 21,000 pesos at 8% interest rate. How much more? Ayun. How much more must he invest at 9.5% interest to have an annual income of 9% of his total investment? Okay, so gawin lang natin word by word, no? Una, ito, may investment siya. I-multiply lang natin sa 8%. Sa decimal, ang 8% ay 0.08. I-multiply natin itong 21,000.
Kasi yan yung earnings niya sa unang investment niya. Ang tinatanong, how much more? How much more? Edi mag-add tayo. Mag-add tayo sa 9.5%. Sa decimal, ang 9.5% ay 9.5. Tapos percent siya, magiging siyang 0.095. Tapos, hindi natin alam, lagyan natin ng X. Okay. To have an annual income, to have, ibig sabihin nun, equal sign, to have an annual income of 9%, 9% in decimal ay 0.09 of his total investment. Total investment niya ay 21,000 tsaka itong X. Kaya magiging 21,000 plus X. And that will be our working equation. Okay? Para masolve natin, mapadali, tanggalin ang decimal, may 3 decimal places tayo dito, move natin lahat ng tatlo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ito rin, 1, 2, 3. Magiging itong add ng 0 dito, magiging 80 times 21,000. Plus ito, magiging 95 na lang. 95x kasi move ng tatlo. Ito naman kabila, magiging move ng tatlo, add ng 0 dito, magiging 90 times 21,000 plus x. Okay? Pwede pa bang i-divide? Pwede pang i-divide sa 5, ano? Pwede pang i-divide sa 5 para lumiit. Pero sa tingin ko, mas okay na ito, i-distribute na natin. Distribute na natin ito. Okay? 8 times 21, 4 na 0, no? 8 times 1 lang ito. 8 times 1, 8. 8 times 2, 16. Tapos copy the zeros, we have 4 zeros. Okay. So meron tayong 1,680,000 plus 95x is equal to, distribute lang natin ito, 9 times 21, 9 times 1 is 9, 9 times 2, 18. Ilang 0? 4 na 0 din. 1, 2, 3, 4. Okay, 1,890,000 plus 90 times x, 90x. And then, pagsamahin na natin. Minus 90x to both sides para magsama sila dito. Okay, wala na to. Ito ay magiging 5x na lang. Equals, pagsamahin natin ito. Subtract tayo ng 1,680,000 to both sides. Subtract 1,680,000 to both sides. Okay, so copy lang yung 4 na 0. Dahil puro 0 naman. 9 minus 8, 1. 8 minus 6, we have 2. So therefore, 210,000. Tapos i-divide natin sa 5. Divide both sides by 5. Divide both sides by 5. Therefore, ang value ng x ay 210 lang ito divided by 5. No? Copy that. Copy lang natin itong tatlong 0. Tatlong 0 tas 210 lang ito divided by 5. Pag dinivide natin sa 5 yan, hatiin lang natin ito sa 200 tsaka 10. 200 divided by 5 is 40. Tama? 200 divided by 5, 40. 10 divided by 5, 2. So therefore, 42. Ayun, 42,000. Ito yung tamang sagot natin, 42,000 pesos. Okay, so next, number 123. Burahin muna natin. 20% of 400 students at a certain high school has a family income which is below poverty line. O kunin lang natin yung 20% niyan. 20% of 400. Ang shortcut lang dyan, cancelin sa percent, cancelin na tigisang 0. Multiply yung natira, 2 times 40 equal na lang sa 80. Tapos sabi, 2/5 of these students are females. So yung sa 80, 2/5 yung females. Ang tinatanong, how many are males? Yung males ay 3/5. Siyempre pag inad yan, 2/5 and 3/5 equal yan parehas. Equal yan sa 1. So ang hinahanap natin ay how many males, eh di diretso na tayo. Ito yung males. Ito yung females. So pag minultiply natin, 3/5 times 80 equal lang ito sa 80 divided by 5, that is equal to 16. 3 times 16 equals na siya sa 48. Okay? Medyo hard na tong level nito ha. Pag sa civil service exam, medyo hard na ito. Kaya kapag kabisado nyo itong mga ganitong question ay perfect nyo na yang mga numerical reasoning na yan. Okay, so number 124. At present, the number of government personnel in NCR is estimated at 450,000. It gains 2.3%. 2.3% daw yung gain of this number by accession and losses. Di subtract ito. Subtract lang natin yung 1.2%. Of this number by separation regularly each year. Each year. Tapos 5 years. So multiply lang natin sa 5 years yan.
So each year, ito yung napapadagdag. Subtract lang natin ito. 3 minus 2, 1, 2 minus 1, 1. May 1.1% na nadadagdag each year. How many government personnel are there in NCR at the end of the period? So itong 450,000, i-multiply lang natin yan sa 1.1%, no? Pero each year ito, madadagdagan ng 1.1%, equal ito sa decimal, that is in decimal, equal yan sa 0.011. Move lang natin ng dalawa, 1, 2. Lagyan ng 0 dito, ayan. 0.011 each year. Each year ito. Kaya mangyayari, magmumultiply tayo ng 1 plus 0.11. 5 years ang nabanggit dito, sorry, may 0 pa dito. 0.011 times 5. Okay? So magiging siyang 450,000, multiply natin. Pag minultiply ito times 5, magiging 1, tas add 1, so 1.055. O yan yung mapapadagdag. So i-multiply lang natin yan. Manually, 450,000 times 1.055. Multiply lang natin manually. 4 na 0, edi kopyahin lang yung 4 na 0. 5 times 5, we have 20. 25. 5 times 4, 20 plus 2, we have 22. Another 5, edi kopyahin lang natin yan. 4 na 0, tapos 2, 2, 5. May 0 tayo sa gitna, so dito na tayo diretso sa 1. Lagay lang tayo ng isang space dito. And then meron tayong 4 na 0. Multiply dito, 4 na 0, tapos 45. Okay, add na natin ito. Saan magsisimula? Puro 0 ito. 1, 2, 3, 4. And then bring down 5. 2 plus 5, 7. 2 plus 2, 4. 2 plus 5, 7. And then we have 4. 3 decimal places. 1, 2, 3. Mapapapunta dito. Therefore, 47. Hatiin natin. 474, 750. Ayun, 474, 750. Ito yung expected na number of government personnel after 5 years. Medyo hard na ito, ha. So next, 2 publishing firms are available to print a small company's newsletter. One printer can print an issue in 4.5 hours, while the other printer can print an issue in 6 hours. How long will it take for the 2 printers to print an issue? Work ano to? Work problem, di ba sa work problem, yung together, ang formula lang yan, product over sum. So shortcut tayo. Ang formula ng together ay equal sa product over sum. Kasi nagtulong sila eh. Product over sum lang yan. Ang problema, may fraction tayo. Product over sum, edi magiging 6 times 4.5 over 6 plus 4.5. So yan lang yung shortcut na formula natin dito. Okay, so i-multiply natin at i-add. Pag minultiply, pwedeng i-distribute. 6 times 4, 24. Plus 6 times 1 half, 3. Okay. Ito naman, pag in-add natin, 6 plus 4 and 1 half, that is 10 and 1 half. Okay, so ito na yung madaling way. 24 plus 3, that is 27 over 10 and 1 half. Or itong over, pwede natin gawin niyang 27 divided by 10 and 1 half. Okay? So equal na yan sa 27 divided by 10 and 1 half. Multiply lang natin ito, magiging 20 plus 1, 21 over 2. Apply the KCF. We have 27. Gawin nating multiplication and then reciprocal 2 over 21. So therefore, ang magiging sagot natin, 27 times 2 over 21, pwede nating i-lowest term sa 3. Divide both by 3, magiging itong 9. Or, paano ba ginagawa yan? Yung 27 magiging 9 times 3. 9 times 3. Ang 21 magiging 7 times 3. Tapos pwedeng i-cancel yung 3. So ang natira, 9 times 2, 18 over 7. Kapag minix number natin, ilang 7 meron sa 18? Merong dalawa kasi 14 yun. Ano? 18 divided by 7, may dalawa. 2 times 7, 14. Subtract natin, may remainder pa na 4. So 2 and 4 over 7. Ayun, 2 and 4 over 7 hours. 126. A football team has won 54 out of 75 games. O lagay na natin agad. 54 over 75 na yung napanalunan nila. 54 out of 75 games played. With 45 games still to go, what percentage of this must be won to give a team
To give the team a record for the season, 60%. Games won out of the games played. So, ibig sabihin, mag-add lang tayo dito. Mag-add tayo parehas. Yung total games natin ay may 45 games remaining. Ibig sabihin, 45 ang ilalagay natin dito sa baba. Sa taas naman, ito yung win. Win over total ito ha. Win over total. Yung win, hindi pa natin alam. Lagyan natin ng X. Kailangan daw sila maka 60%. So, equal ito sa, ang 60%, that is 60 over 100. Okay? O, yan ang working equation natin. Solve lang natin yung X. Tapos kunin natin yung percent later. Para madali, itong 60%, 60 over 100, tanggalin natin yung tigisang 0. Same lang yan sa 6 over 10. Okay? And then 6 over 10, pwede pang malowest term, divide parehas sa 3 or divide parehas sa 2, magiging pa yung 3/5. So, 3/5 na lang ang ilagay natin dito. Then cross multiply. 5 times 54 plus x equals 3 times, pwede nang i-add pala ito. 75 plus 45, that is equal to 120 multiply sa 3. So we have 120. Ayan, masasolve na natin yung x. Pero wag na natin i-distribute itong 5. Gawin na natin, divide both sides by 5 dahil divisible itong 120. Para makancel na yan, magkakaroon tayo ng 54 plus x is equal to 120 divided by 5, that is equal to 24. 3 times 24, that is equal to 72. Subtract tayo ng 54 to both sides. Therefore, ang x natin ay equal sa 2 minus 12, magiging 12 minus 4, 8. Ito magiging 6 minus 5, 18. So, ibig sabihin, ang kailangan pala nating mapanalunan, 18. 18 dun sa 45 games. So, ang tanong, what percentage of this must be won? So, 18 over 45 yung hinahanap natin, 18 over 45. Convert lang natin ito sa percent, gawin nating n over 100 para mapabilis. I-lowest term muna natin. Divide, kasi n over 100, that is n%. Pwedeng i-divide pareha sa 9. Divide pareha sa 9. Magiging na siyang 18 divided by 9, 2. 45 divided by 9, 5. Okay, 2 over 5. Pwedeng i-multiply pareha sa 20 para maging 100. So, equal na siya sa 40 over 100. And 40 over 100 is 40%. 127. The carpenter is constructing a frame for a rectangular picture. If the sides of the picture have a ratio of 4:3, syempre length and width yan, 4:3. And the shorter side is 42 centimeters long. Yung shorter side daw 42. O hanapin natin itong n. Tapos ang tinatanong, how much framing material does the carpenter need to complete the frame? Framing material, ibig sabihin yan perimeter. Okay? Hinahanap natin yung perimeter kasi framing material. Does the carpenter need to complete the frame? I-solve muna natin yung length tapos kunin natin yung perimeter. To solve for the length, ito ay direct proportion. Lagyan lang natin ng over. Tapos equal sign sa gitna, cross multiply. 3 times n, 3n equals 4 times 42. Okay. Divide both sides by 3. Cancel. N is equal to unahin ng division. 42 divided by 3 is 14. Multiply natin 4 times 14, that will be 56. Ngayon, ang perimeter ay equal sa 2 times L plus W. So we have 2. Ang value ng L natin, 56. Plus W, given yung W, 42. Okay, 42 equal siya sa 2 times 56 plus 42, that is equal to 98. Pag binultiply, 2 times 98, that is equal to 196 centimeters. So, 196 ang kailangan niya para sa framing material. 128. Because of the prevailing peace and order problem, the mayor employed 380 police officers to ensure the safety of the town's 95,000 residents. Given this ratio, how many residents would be the responsibility of each police officer? Simple division problem. Tinatanong kung ilan daw yung how many residents would be the responsibility of each police officer. Divide lang natin. 95,000, divide lang natin sa 380. Okay? Para mapadali, tanggalin natin yung tigisang 0, no? 95,000, edi 95, tanggalin yung 0, 9,500 na lang. Tapos, imbis na 380, 38 na lang. Tinanggal natin yung tigisang 0. Then, may guide naman tayo. Sa 3 sobra, no? So, 2 lang ito. Automatic, ang sagot na dito, 250.
Kasi yun lang yung 2 yung simula. 2 times 38, that will be equal to 76. 2 times 8, ayan, eksakto. 15 minus 6, that will be 9. Ito magiging 8 minus 7, 1. Bring down 0, eksakto na siya sa 5. 5 times 38, that is equal to 190. Subtract 0 na. Kopyahin na lang yung 0. Therefore, 250. Simple division problem lang pala yung 128. Yan lang yung medyo madali, no? So, number 129, isa-isayin lang natin ito. Laila invested 3/8 of her money in RTW and 3/8 of the remainder in cell phones. If she had 96,000 pesos, how much money did she invest in each business? So, i-break lang natin yung 960. Ganito lang mag-solve ng ganitong problem. I-break natin yan. Sabi 3/8 daw. 3/8 itong isa, ibig sabihin ito yung remaining. Itong 3/8 ginamit niya sa RTW. Ito yung remaining. Siyempre, yung 3/8, yung may remaining tayo dito, 5/8. Pero pwede na natin hindi i-solve yan, i-subtract na lang natin. Kunin natin ang 3/8 nito. 3/8 ng 960. Pwede i-divide muna to, no? Pag dinivide natin yung 96 sa 8, 12 ito. Magiging 12 ito. 12 or 120,000. Pag minultiply, so magiging siyang 120,000 or di magiging ay sobra pala. Kaya pala sa ba't parang ang dami. 96,000 lang. Sobra ng 0 dito. 96 lang. Okay? 96,000 magiging itong 12,000. Tapos times 3 magiging 36,000. Ibig sabihin kung 36,000 yung ininvest niya sa RTW, may remaining pa tayo dito na subtract lang. 96 minus 36, meron pa ditong 60,000. Okay. So ang sagot na dito, 36, ayun, tanggal na ito ha, tanggal na itong tatlo. Dalawa pa yung 36. Yung 60,000 for cellphones, hindi yan lahat, 3/8 lang. 3/8 of the remainder. So ibig sabihin, itong remainder natin, imumultiply pa natin sa 3/8. Ito yung ginamit niya para sa business. Cellphone business, no? So ibig sabihin, mali na rin ito. Automatic ito na yung sagot. Pag minultiply natin sa 3/8, 660 divided by 8, hindi eksakto, no? Pag 60 divided by 8, yung 600 eksakto. Okay, divide natin ha. 600 divided by 8, that will be eksakto na to 225, no? Ito kasi yung sagot, 2,000. Kapag ginawa nating sa 8 lang pala natin dinidivide muna, no? Pag sa 8, magiging 7. 7 times 8, 56. Subtract natin, magkakaroon tayo ng 4. Bring down 0, ayun, 75. So, ibig sabihin, ito ay divided by 8, magkakaroon siya ng 7,500. Tapos, times 3, kaya magiging 22,500. Ayun, so tama ito. And then, para sa ating last number, Mang Pedro has 209 mango trees and star apple trees. If he had 23 more mangoes and 18 fewer star apple trees, the number of mango trees would equal the number of star apple trees. How many mango trees does he have? Okay. So, ilan yung mango trees meron ilan yung mango trees na meron si Mang Pedro? Gawa natin ng equation. So, ang first equation natin, number of mango plus star apple ay equal daw sa 209. 209 mango trees and star apple trees. So, equal ito sa 209. This will be equation number 1. Ang tinatanong, how many mango? Dito tayo sa, yung mango ang hinahanap natin. Tapos, second condition, if he had 23 more mango trees, isa-isahin lang natin. If he had 23 more mangoes, ibig sabihin yung mango, mag-add tayo ng 23. If he had 23 more mangoes and 18 fewer star apple trees, 18 fewer, so subtract tayo ng 18 sa number of star apples, the number of mango trees would equal the number of star apples. So equal daw sila. Kapag 18 fewer, edi S minus 18 ito. So this will be equation number 2. So ang tinatanong how many mango trees? So dahil mango trees yung hinahanap natin, pwede nating itong equation number 2, isolve natin dito yung star apple in terms of mango. Kailangan itong S palitan natin ng in terms of mango. Itong S palitan natin galing dito. So ang gagawin natin sa equation number 2, mag plus 18 tayo to both sides. Plus 18 to both sides para makancel ito.
And then we have m plus 23 plus 18, that is equal to 41. Yan na yung number of star apples. Ipapalit natin ito ngayon dito sa taas. So magkakaroon na tayo ng m plus the number of star apple is m plus 41 equals 209. And then solve na lang natin m plus m, 2m. Tapos 2m na ito. Tapos dito mag-subtract tayo para isahan na lang minus 41 to both sides. Okay. Cancel na yan. 2m is equal to 9 minus 1, 8. 20 minus 4, 16. Last step, divide both sides by 2 at makukuha na natin ang final answer natin. 16 divided by 2 is 8. 8 divided by 2 is 4. Therefore, the final answer is 84. That's it. So, thank you for watching. Medyo mahirap tong 25 items na ito. Kaya pala may nag-message dun sa GC namin na mahirap daw yung mga math questions. So, I hope nakatulong itong video natin para malinawan kayo dun sa mga questions. Kung first time nyo, huwag kakalimutang mag-subscribe and hit the bell button para sa mas marami pang mga math reviewer. So, good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.